kanina nakasama natin si Sir Benson Dalinan. Ngayon naman ay makakasama naman natin ang isa rin sa batikan pagdating sa stunt at acting. Kilala natin si Sir Banjo Romero. Yeah. Hello po Sir Banjo Romero. Kinagagalak po namin kayong ma-interview ngayon. Naman. So, simulan po natin sa tanong na, kamusta na po kayo Sir Banjo? Sa industriya naman namin, minsan maraming trabaho, minsan katamtaman lang. Kumbaga, hindi kasi natatapos yung pag-aaral. I mean, katulad ngayon, yung sistema dati, naiiba dahil siguro digital tayo ngayon. Tapos, siguro, may mga bagong director din, iba rin yung atake. So, yung atake, naiiba-iba din. Kung dati masyadong ma-dialogue, ngayon konti lang, isang dialogue lang, tapos action na agad. So, naiiba. So, ngayon parang nag-a-adapt tayo sa bagong atake ng filmmaking. So, nahirapan po ba kayo sa pag-a-adjust dahil nga po nabanggit nyo na nagbabago na digital age na po kasi ngayon. So, paano nyo po na-adapt yung sarili nyo sa ganong pagbabago? Ayan, ang dami kong nakikitang pelikula ng Korean. Ang ganda ng mga story ng mga Korean movies. So, pati fight, 'di ba? Yung fight nila. So, i-adapt mo 'yon. Kaya kahit kami sa ABS, ganun din. More on camera angle. So, pag sinuntok, 'di ba? Pag sinuntok na yan, pak. Kung paano mag-cameraman yung magagaling nating mga cinematographer, yun na rin ka mag-isip. Pag gumagawa ka rin ng shots, ganun din. Angles, ganun din. So, ayan, may mga ganyan. Tilt. So, para mataas yung sipa, di ba? Pag nag-roundhouse yan, ganyan. So, the normal, ganyan. So, pag naka-tilt, yan. Ganyan. So, ang taas ng sipa. Napansin ko po, maalam po kayo pagdating sa mga camera angle. Na-try nyo na po ba mag-direct ng mga stunt or acting? Because I do fight directing sa show. Kumbaga, ganun din. Parang mga director din ngayon, non-stop learning. So, dati gumawa ka ng isang show na ganito. Ngayon, ano ba tawag natin? Kita mo yung mga galaw nila Richard Gutierrez ngayon. Parang medyo foreign. Opo. Tapos, yung atake, yung konting tingin lang ganyan. Tapos, di ba? May mga, parang, nag-a-adapt tayo sa mga foreign film. Yan, mostly Korean. Sa Korean movie po ay na-inspired. Oo, kasi, di ba? Pag Japanese movie, ganda rin. Parang medyo, tingin ko nga, parang nahuhuli na rin tayo, di ba? Kasi paano ba? Yung, marami sila equipments na wala pa tayo. Siguro kailangan merong mag-venture ng ganito, meron tayong ganito ang alam lang natin yung mga traditional shots, di ba? So wala pa tayo. Ayun, gumagamit na tayo ng mga Ronin ngayon, yung mga different cameras. So aral pa. Yun. Nasabi nyo na po na nai-inspire kayo mismo dun sa mga Korean movies or acting. Ano po ba yan? Parang nag-share po ba kayo ng idea dun sa mismong director ng film or nagkakaproblema po kayo about sharing dun sa mga actors? Actually, ngayon, yung mga new directors, so sila yung mga bagong mga director, nakukuha nila yung, wag mo na masyadong exage. Okay. Minsan, pag dialogue ka, pag hindi ko nagustuhan, umigkas na yung kamay mo agad. Ayoko na wala nang ganun. So, parang nag-a-adapt tayo dun sa, bigla lang umigkas yung kamay, tapos jumo-jerk na lang yung So, parehas din po pala kayo Tapos, hindi na masyadong mahaba ang fight. So, pak, mas binarandal lang na ganyan, tapos bigyan lang ng last blow, pak! Bagsak na ganyan. Tapos wala nang dialogue, you just exit. Para naman po sa mga nanonood, sa mga makakapanood lang po, pwede po ba kaming makahingi ng mga palabas or drama na kayo po ang nag-direct ng mga stunt? Mula sa puso, mga lumang projects ng ABS, tapos may mga, ito, nung last
project namin yun. Nag-aapoy na damdamin. Mhm. Tapos, ano pa ba? Ayan, meron kaming bago ngayon, Sangre sa GMA. Oh. So, ano lang, bawat ginagawa mo, kunyari, gumawa ka dati ng Encantadia, Mhm. dapat may bago ka na naman. Ah, opo. So, hindi ko dapat makita yung nakita ko na dati. Mhm. So, yung ngayon, gumagamit tayo ng rigs, gumagamit tayo ng mga, ngayon, parang pag kinounter mo dito, kinounter niya rin, iikot lang siya, kakounterin ka rin naman niya. Ah. So, same din sa baba. Sa, kunyari, nag-ground siyang ganyan, pak. Pag suntok mo ganyan, pag counter niya, ikaw naman nasa baba. Diba? O kaya gagawa siya ng paraan na mag-flip para ikaw naman ang, diba? Para ikaw naman yung nasa ilalim. So, ayun po, nabanggit nyo yung Encantadia at Sangre, no? Eh, ang Encantadia po at Sangre ay fantasy. Tapos, ang most nakilala ng mga tao ay yung mga realistic na acting na barilan, ganyan. Ano po ba ang mas mahirap i-direct? Yung fantasy na stunt or ano? So, ito, very informative to. Parang sa paggawa kasi ng film, so pag gumawa tayo, ako yung fight director, ito yung director, meron pang isang tinatawag na gumagawa ng mga CG. Mhm. So, dapat yung tatlong yan, hindi nawawala. Mhm. Sasabihin ng director, gusto ko ganyan, okay. Yung fight director, sige, lagyan natin ng binarel, pak, dumarating yung balang ganyan. Titingnan niyang ganyan, pag ganyan niya, lampas, di ba? Opo. Pak. So, ibig sabihin, yung gagawa nun, yung CG director naman. So, ako, as a director, putok, frontal, pak, di ba? Ila-lock frame niya ngayon yun. Pag nilock frame niya yan, darating yung bala. Dinedirect ng CG director. So, darating yung bala, pak, di ba? Pagdating dyan, dahil may superpower yung ginagawa mo, kung ano yan, kung Captain Barbell man yan, pag dumating dyan, may haring kukunin niya yan, Mhm. kakrampol niyang ganyan, bababa. So, CG uli yun. Tatalbog sa flooring, tatatatak. CG uli yun. Mhm. So, pag kaya natin nila lock frame, a-acting ako, para sa akin yun. Yes po. Tapos yung another shots Mhm. for the lock frame, so, lock frame sa akin, Mhm. lock frame dun sa particular na subject na ilalagay mo na pumutok, nahawakan yung bala. So, combinations ng ilang shots para sa akin, para doon sa CG na ilalagay. Po. Tapos, yung, siguro yung artista na rin, kung sino man yung involved na para doon sa subject. Yan po, nabanggit na natin yung CGI, no? Kami po kasi ay MMA students at napapag-aralan na namin yung mga motion graphics na yan. Ano po kayang, pag ano po kasi, sabihin natin na medyo na-relate kasi ang Pilipinas pagdating sa CGI. Exactly. Ano, malaki po ba ang epekto or nagkakaroon po ba ng conflict pagdating sa stunt tapos sa CGI? Kunyari po nagkaroon ng mali yung CGI na hindi tumugma dun sa action. Yung kagaya po na sabi nyo na may bala. What if magkamali po yung CGI na parang nag-iba yung angle? Paano po kaya nasusolusyonan yun? Ito, actually, sa editing, Mhm. hindi mo na dapat makita ng viewers. Mhm. Kasi sa editing nakikita mo na eh. So you have the how call that? Parang naikan mo na siya eh. Opo. So ibig sabihin, pag yan napalampas mo pa, napanood pa ng tao, Mhm. ano ang ginagawa ko as an editor? So ibig sabihin, dapat dito pa lang, bago ko yan pakawalan, Opo. o with the supervision of the, siguro, head, Yes po. dapat nakakan na yan. Opo. Bago mo ipalabas yan sa Monday, Mhm. sa day ender. Bakit natin ginagawa yung day ender? Dialogue. Sige, ikaw na bahala sa kanya. Inabot. Mhm. Pag abot na ganyan, sa Monday, pak! Pumutok na. Oh. Nagkagulo yung mga tao. So, ibig sabihin, merong day ender mo, o kaya yung tumutok. Opo. Pumutok, pak. Pero, may subject kami na ginagawa namin, ang pinutukan ibang tao o ibang eksena. Pang ano yun, to catch up, viewers.
So, pumutok, akala mo ang binaril yun. Mm. Pero, ang ano namin doon, surprise doon, hindi mo malaman kung ano yung susunod na palabas. Akala mo ang binaril yung character na yun. Mm. So, para hindi mahuli yung merong... Ah, Yun ang yun ang style namin sa paggawa ng teleserye. Parang, ay, siya yung pinatay. Pero sa Monday, ay, iba. So, pang ano yan, ang tatawag namin yung day ender. So, sa tagal nyo na po sa industriya, yung mga nasasabi nyo na po ng mga example, may mga goal pa po ba kayo na gustong ma-achieve dyan sa ating cinematic Okay. Wala tayo ng mga a certain place, kunyari, cliffhanger. Yes po. Okay. So, wala tayo nung mga ganun na, sige, lahat yung ginawa sa studio. Opo. So, yung bida sa Amerika, tumatakbo, andyan lahat yung kotse, andyan lahat yung... Na sa atin, siguro, wala tayong ganun. Na particular ng Universal Studios na nandun na lahat ng helicopter, andun na lahat ng... Lahat. Kunyari, nahulog, di ba? Yes po. So, ito lang yun. Nakikita ko na, tapos CG na yung ilalim, wala tayong place para gawin yung mga pelikula. Pero sa Universal Studios kasi, meron sila, kaya nagagawa nila yung pwedeng nahuhulog, pwede yung lilipat dun sa kabilang, di ba? Tumatakbo ngayon, lilipat sa kabilang, parang sa bridge na, yung travel dun sa kabila, may mga ganun sila. Tapos, gaganyan, di ba? Kunyari, mahuhulog, di ba? Tapos, so wala tayong such parang Universal Studios na which is dapat meron na. So, nabanggit nyo po yung Universal Studios sa international film. At kumalat po kasi ito ng mga nakaraan yung na hindi na pumapatok sa mga manonood na Pilipino, yung mga palabas na lokal. Ano po kayang masasabi nyo na problema ng ating pelikula? Bakit hindi na siya sinusuportahan ng ating mga kapwa Pilipino? Ano po kaya ang kulang? At yung bukod po dun sa meron na silang studio, yung katulad ng Universal Studio nga, ano pa po kaya yung mga pagbabago na nangyari na dahilan kaya hindi na sinusuportahan? O hindi na gaano sinusuportahan ng pelikulang Pilipino? Hindi ko nilalahat. Okay. Merong isang maliit na budget pero pag pinanood mo, maganda. Yes po. So, ibig sabihin, depende meron kaming nagagawa minsan na maganda in our own little way. Pero, sabi ko nga, wala kasi tayo nung parang equipments. Yes po. Pero kung kumpleto tayo, we could do more films na mas maganda siguro. Siguro mas makakagawa tayo. Tapos, madali na rin natin na nakukuha yung gusto natin. So, kasama yung gobyerno na rin. So, siguro para pondohan, o sige, ganito. Magbibigay na lang ng sige, sa mga basic na nag-aaral, ang gobyerno bibigay ng 3 camera. Bahala na kayo kung paano nyo tatapusin yung pilot. At least nagbigay ako ng 3 camera, which is a big help for the students. Magandang na yan. Pag ikaw ganito, meron kayong 3 camera, do your film. Tapos, merong mga magagaling talaga na yung, yung wala namang aral. Opo. Pero, nandun sa kanya yung, gusto ko ganito. Opo. Kahit ganito, mapapalabas kong maganda. Tapos, pag yan nakita naman ng mga producer, ito talaga nangyayari. Sige, kunin mo nga yung batang yan. Bigyan natin ng break. Which is, kaya nakakalusot tong mga new aspirant directors siguro. Dahil nakikitaan sila ng potential. Meron Nga lang, wala lang talagang gamit. Or siguro kung susuportahan ng gobyerno, meron kayong ganito, meron kayong ganito. Plus, pag kayo na-site, meron kayong bonus na 100,000. Diba? Nakaka-boost. Sige, gawa tayo. Dahil lahat ng effort natin, diba? May in return, kumbaga lahat ng effort mo na balik lahat. Tapos, bonus na rin sa mga nag-isip.
yung mga sumakit yung ulo, mga nagsunog ng kilay. Opo. Yun na, yun sabi nyo nga po, kulang sa appreciation yung mga lokal na manonood. So, kami po as MMA students na nag-aaral din po ng fundamentals of films, sa tingin nyo po kaya, malaki ang maitutulong ng pag-aaral o pagbibigay ng karagdagang program dito sa mga higher education ng film para mas ma-appreciate yung mga pelikula na gawa ng lokal? Kasi sa ibang siguro parang ganito. Lahat yan may a certain categories, di ba? Yes po. Lagyan natin siguro ng ilang pelikula yan na top 10. Tapos may mapipili na 3. Kahit dun lang dun sa particular na eskwelahan, ay, nag-best film yung kilagyan na yun. Best film yung section na ganyan. Nag-best film yung ganyan. Para, di ba, lahat, ay, o nga no, gawa rin tayo ng atin. Para hindi namin kaya kasi walang budget, hindi katwiran niya. Tingin ko kasama yung puso. Opo. Kasama na yan yung yung paggawa. Yan. Yung paggawa ng pelikula na may kasamang pagmamahal. Okay po. Sa artista, akala mo siya pag may lumalapit, suplado. Opo. Kunyari, akala, ito yung papaliwanag ko sa mga students, hindi sila suplado. Ayaw nilang bumitaw hanggat hindi nagpa-pack up. Pag sinabing basura ako ngayon mula umaga hanggang gabi, hindi bibitaw yan. Hindi nakikipag-usap yan. Babatiin mo ganyan, gagano lang yan. Pag narinig niya na yung pack up, yan, aapir na yan sa'yo. Yan yung mga masabi mo talagang fine actors. Talagang hindi sila yung masaya, pag masaya hindi. Talagang artista sila, hindi sila bumibitaw. Artista talaga. They love their craft. So, believe ako sa ganun, na hindi yung parang tao. Sige, pwede muna ako cellphone dito, mag-tongits muna tayo. Hindi. Ang artista talagang talaga, masabi mo talaga artista, di bibitaw yan. Akala mo lang suplado, pero ayaw niyang bumitaw doon sa character. So, nabanggit nyo na po yung professionalism din sa pag-acting or sa pag-handle ng role nila. Meron po ba kayong isang actor or actress na talaga namang napapahanga kayo dun sa kanilang paghawak dun sa role na ginagampanan nila? John Arcilla. Isa, oo. John Arcilla, di ba? Actually, batang-bata pa ako, naka-eksena ko na siya dati. Pero, magaling na siya, parang pa lang siya noon hindi pa siya yung masabi mo na talaga. Mas lalo pa siyang gumaling. Ayan dahil ngayon talagang versatile actor na talaga. Dati parang parang teatro. So, info lang, ang acting kasi sa TV, maliit. Ang teatro, di ba, magaling. Sakupin mo yung buong stage. So, ang TV, kahit ito lang, hindi masyadong, yung galaw mo kasi baka ma-out of frame ka na. So, ang concern natin doon, yung hindi tayo lampas. Yes po. So, kahit, nilalapit pa ako ng lalapit sa'yo. Kung frame for 2, ayan. Tapos, kung naman, magwa-wide siya. So, magwa-wide siya, okay lang. Wide. Tapos, pag umatras pa uli siya, wide. Pero pagka, usually talk shows, kailangan malapit lang, hindi siya malayo. So, ako ba ay nakapagbigay ng maliwanag na impormasyon sa inyo? Opo. So, last question na lang po. Kasi po nakilala po kayo sa stunts at stunt acting. At kilala po yung mga, kunyari, yung mga goons na sabi nyo na po. May mga alias po kayo, di ba? Na tinatawag sa inyo or pagkakilala nyo doon sa mismong palabas. Ano po yung alias na tumatak sa inyo at hindi nyo makalimutan? Budong. Ayan, kunyari, si Turco. Ito si Budong. Parang gano'n. Sa isang show,
parang kayong mga ito makulit, Opo. ito si long hair, ganyan. So, ganun, may mga, ito yung sidekick ni ganito, di ba? So, ano yun, parang nag-aano ka ng character. Tapos, yung pag binigyan ka ng parang medyo maskuladong tanga, di ba? So, ibig sabihin, doon mo na nabibuild na, ito yung acting niya. Malaking katawan, pero mahina ng konti. So, ganun lang. Nag-iiba-iba lang ng ano. Tapos, next project, ayun, kung seryoso ka naman, sige, gusto ko ano ka rito. Siguro, seryosong ganito. Ano ba? Congressman ka. So, depende yan sa paano ka dadamitan, paano ka papupugi, tatanggalin yung balbas mo. Mas bilib ako sa mga ganong director. Yung contrast dun sa personality. Pag sinabi niya, tiningnan ka lang niyang ganyan, ayoko ng balbas, ayoko ng ganito, ayoko na masyado. Wala kang dialogue the whole movie. Ha? Wala kang dialogue, makinig ka sa akin, wala kang dialogue. Pipi ka pala. So, ibig sabihin, maliwanag sa'yo. Kahit sa story conference, ay may paliwanag sa'yo. Pipi ka. So, tapos namnamin mo yung script. Diba script, diba? Paano ba? Bago gawin yung pelikula, kunin mo na. Gumawa ka na ng options. Ano ba yung options? Mataas, mababa, underacting. Meron yung matataas na acting, di ba? Meron naman tao na, paano yan? Lahat naman ng hiniling mo sa akin, binigay ko, paano papatayin na kita. Pero napaka light lang ng atake. Pero hindi, papatayin kita! Sobrang laki naman. So, ibang atake naman yung parang mga Johnny Delgado. Paano yan? Hindi na kita matutulungan. Parang papatayin ka na niya. Light, pero ibang atake naman. Thank you po sa napaka-informative na sagot po. So, pag gumawa ka ng ganyan, di ba? Angulo. Lahat yan, materyales mo, di ba? Pag gumawa tayo ng pelikula, cam A, cam B, frontal. So, lahat yan, sa editing mo, di ba? Kompleto na yan. Meron ka rito. Ay, wala akong shot. Ito yung camera. Ay, wala akong ano. Paano ako makikilala sa probinsya? Yun ang camera ko. Frame for 2 tayo na to. So, thank you very much. Thank you din po. Nakakatulong po sa amin, lalo na sa aming BMMA students, yung mga nabanggit nyo na rin po na guide sa mga camera angles. Kasi, isa po sa mga problema din namin yung mga pag-recognize ng mga tamang angle para makuha yung perfect shot sa isang ano eh. Kaya nakakatulong po talaga yun. Ito rin, kailangan natin ng monitor. Saan ba kayo tumitingin? Dito. So, we have 3 monitors kasi cam A, cam B, cam C, di ba? Yes po. Nasa isang ano yan, 10. So, yung director, particular nyo, Mark. Second cam, Joshua. Pag sabi ko, Mark, gumanon ako, iyo yan, lahat ng shot mo. Tapos pumitik ako dito, what's your name? Joshua. Pagpitik ko doon, Joshua. Cam 3. So, kada pitik ko, camera mo. Pitik ko ng second cam, camera mo yan. Frontal. Thank you din po. Thank you po ulit sa napaka-informative na Meron ba akong tinuro na magalit? Wala, ano? Parang tinuro ko lang naman yung mga technique. So, ano lang. Kasi mga goons, di ba? Ano? Papatayin kita!